Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Laguna, naninirahan ang isang binatang magsasakang si Elias. Siya ay 22 taong gulang, matipuno ang katawan, sunog sa araw ang balat, at may malalim na paggalang sa kalikasan. Lumaki siyang ulila sa ina at ang kanyang amay pumanaw sa isang trahedya sa kagubatan noong siya ay 17 pa lamang. Simula noon, si Elias na ang nagtaguyod sa maliit nilang sakahan ng palay at mais, kasabay ng pag-aalaga ng ilang kalabaw at manok. Tahimik ang kanyang pamumuhay, subalit puno ng sipag, panalangin at pagkakaibigan sa mga hayop at halaman sa paligid. Hindi lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo na may mga kwento ng engkanto sa bundok. Ang pinakatanyag sa lahat ay si Maria Makiling, isang magandang diwata na sinasabing tagapangalaga ng kabundukan, tagapagtanggol ng mga ligaw na hayop, at tagapuksa sa mga sakim at mapagsamantala. May mga mangilan-ngilan pa ring matatandang naniniwala na si Maria Makiling ay naninirahan pa rin sa kagubatan, at kapag may karapat-dapat na tao na may malinis na puso, maaari niya itong pakitaan. Isang umaga, habang si Elias ay abala sa pagbubungkal ng lupa, napansin niyang may kakaibang liwanag sa may gubat. Akala niya ay sinaglang ng araw na tumatama sa mga dahon, ngunit habang pinagmamasdan niya ito, parang may anyong babae na animoy sumasayaw sa sinag. Napakunot noo siya. Baka pagod lang ako, sabi niya sa sarili, sabay punas ng pawis sa noo. Habang binubuhat niya ang isang sako ng palay pauwi, may biglang hangin na humaplos sa kanyang batok. Magaan, malamig at mabango ang hanging iyon, tila may kasamang samyo ng mga bulaklak sa kabundukan. Napahinto siya, tumingin sa paligid, at nang wala siyang makita, nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, sa dulo ng landas na patungo sa masukal na bahagi ng gubat, nakita niyang may puting babae na nakatayo, tila nakamasid sa kanya. Hindi niya pinansin at dumiretso sa bahay kubo. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi siya dalawin ng antok. Paulit-ulit niyang naiisip ang anyo ng babaeng iyon. Mahaba ang buhok, maputing-maputi ang kutis, at nakasuot ng lumang kasuotang tila gawa sa pinong sinulid ng mga bulaklak. Sa kanyang panaginip, naroon ang babae, at sa kanyang tinig ay tila may panawagan. Kinabukasan, habang nasa palayan muli si Elias, may natagpuan siyang isang halamang hindi pa niya kailanman nakita. Ang dahon nito'y hugis puso at kulay ginto, at may mga hamog na animoy kristal sa ibabaw. Nang kanyang hawakan, may biglang kumislap na liwanag, at naramdaman niyang parang may init na dumaloy mula sa kanyang palad hanggang sa kanyang dibdib. Mula noon, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Marami ang napansin. Ang kanyang mga pananim ay lalong gumaganda, mabilis tumubo at walang peste. Ang mga hayop sa kanyang bakuran ay tila lalong masigla. At higit sa lahat, si Elias ay tila lalong gumagwapo, hindi dahil sa anyo, kundi dahil sa kakaibang ningning sa kanyang mga mata at maamong pagkilos. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran, muling dumalaw ang malamig at mabangong hangin. Sa unti-unting pagdilim, may lumitaw na aninong babae. Hindi na ito panaginip. Elias, anang tinig. Panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Dito nagsimula ang kanyang pakikipag-ugnayan sa nilalang na hindi niya sukat akalaing totoo. Ang engkantong si Maria Makiling. Hindi makagalaw si Elias habang nakatitig sa nilalang na unti-unting humahakbang palapit sa kanya. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng napakalakas, hindi sa takot, kundi sa hindi maipaliwanag na pagkamangha. Sa liwanag ng buwan, nasilayan niya ng buo ang anyo ng babae. Napakaputi ng balat, tila garing. Ang buhok ay mahaba at umaabot sa baywang, at kumikislap ang bawat hibla na parang hibla ng ginto.
Nakasuot siya ng puting bestidang yari sa mga sinulid ng sinampay na ulap at ang kanyang mga matay malinaw, berde at malalim, tila isang lawa sa gitna ng kabundukan. "Hindi ka nananaginip, Elias," muling sambit ng diwata. "Ako si Maria Makiling, ang tagapangalaga ng kagubatang ito." Hindi agad nakaimik ang binata. Nanatili siyang nakatayo, nakabukas ang bibig at parang batang nakakita ng hiwaga. Ngunit nang tuluyan nang lumapit si Maria at hinawakan ang kanyang kamay, doon lamang siya napabalik sa ulirat. "Bakit? Ako?" tanong ni Elias, garalgalang tinig. "Bakit mo ako pinapakita ang totoo ka? Dahil ikaw ay may pusong dalisay. Sa bawat araw na inilalaan mo sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng kalikasan, sa iyong kababaang loob at pananampalataya, nabuksan mo ang daan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto." Dinala siya ni Maria sa gilid ng gubat, kung saan may lumitaw na liwanag sa pagitan ng mga puno. Isang lagusan, tila lagusan ng liwanag, lumilitaw sa pagitan ng mga punong yakal at nara. "Huwag kang matakot," ani Maria. "Sandali lamang tayong maglalakbay." Walang imik na sumunod si Elias. Sa kanyang pagpasok sa lagusan, ang paligid ay tila naging panaginip. Mga punong-punong-puno ng pamumulaklak, ilog na may tubig na kulay kristal, at mga hayop na may makukulay na balahibo. Sa gitna ng kagubatang iyon ay naroon ang isang palasyong tila yari sa mga ulap at kristal, at sa paligid nito ay mga nilalang na hindi niya lubos akalaing totoo. Mga duwende, diwata, tikbalang na nakangiti, at mga nuno sa punso na nakaupo sa ilalim ng punong balete. "Dito ako naninirahan," ani Maria, habang magkasabay silang naglalakad. "Dito dinadala ang mga kaluluwang naligaw, ang mga hayop na sugatan, at mga alitaptap na nawawala ang liwanag." "Pero bakit mo ako dinadala rito?" Tumingin si Maria kay Elias nang may lungkot sa mga mata. "May panganib, Elias. May paparating na panganib sa inyong mundo. May mga tao sa bayan na nagbabalak sirain ang kagubatan upang hukayin ang yamang itinatago ng lupa, ginto, langis at mga mineral. Ngunit hindi nila alam na sa ilalim ng lupa ay may lumang sumpa, at kapag iyon ay ginambala, gigising ang mga nilalang na isinumpa ng kalikasan, mga nilikhang mapanira, mga anino ng kagubatan na noon pa'y ikinulong ng mga unang engkanto." Napalunok si Elias. "Ano ang magagawa ko? Hindi ko maaaring direktang makialam sa mga tao. Ngunit ikaw, Elias, ikaw ang magiging tulay. Gusto kitang ihanda. Kung nanaisin mo, ibabahagi ko sa iyo ang kakayahang makita ang mga nilalang ng kabilang mundo at ang kaalamang naiwaglit na ng tao, ang sining ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan, ng pagtawag sa mga espiritu ng kagubatan, at ang kakayahang kilalanin ang tunay na puso ng isang tao." Napayuko si Elias. Mabigat sa dibdib ang bagong kaalaman. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi niya kayang pabayaan ang kanyang kabundukan, ang kanyang lupain. At higit sa lahat, hindi niya kayang talikuran ang kagandahan ng engkantong nasa kanyang harapan. "Tinatanggap ko," mahinang sagot niya. "Ituro mo sa akin ang dapat kong malaman. Gagawin ko ang lahat upang maprotektahan ang ating kalikasan." Ngumiti si Maria Makiling. At sa gabing iyon, sa gitna ng mahiwagang kagubatan, ipinasa niya kay Elias ang unang selyo ng sinaunang kapangyarihan. Ang gabi ay muling naging katahimikan. Ngunit sa puso ni Elias, nagsimulang gumalaw ang apoy ng isang bagong tadhana, ang tadhanang mag-uugnay sa tao at engkanto, sa lupa at diwa, sa gubat at pag-ibig. Mula sa gabi ng pagtanggap ni Elias, sa alok ni Maria Makiling, nagbago ang lahat. Hindi sa anyo ng kanyang katawan, kundi sa paraan ng kanyang pagkakita, pakikiramdam
at pakikipag-ugnayan sa mundo sa paligid niya. Pagkagising niya kinabukasan, tila mas matingkad ang kulay ng langit, mas malinaw ang kumpas ng hangin, at bawat bulong ng mga dahon ay para bang may sinasabi. Habang naglalakad siya sa kanyang palayan, napapansin niyang may mga maliit na nilalang na tila hindi niya dati nakikita. Mga duwending naglilinis sa mga gilid ng pilapil, mga engkanto ng hamog na nagdidilig sa pananim, at maliliit na diwata ng hangin na sumasayaw sa mga talahib. Hindi ito halusinasyon. Ito ay bagong katotohanan. Binigyan siya ni Maria ng isang maliit na anting-anting na yari sa kristal na kulay berde. Ito ang susi ng kalikasan. Paliwanag ng diwata noong gabing ipinasa ito sa kanya. Habang suot mo ito sa leeg, mapapanatili mong bukas ang iyong paningin sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Habang unti-unti siyang nasasanay sa bagong kakayahan, nagsimula na ring turuan siya ni Maria sa tuwing sasapit ang gabi. Sa loob ng kagubatan, sa ilalim ng mga punong matanda pa sa kasaysayan, ipinakilala sa kanya ang wika ng mga ugat, ang dasal ng hangin, at ang sigaw ng mga hayop kapag may panganib. Tinuruan siya kung paano gumamit ng dahon ng alagaw upang tanggihan ang masasamang espiritu, ng luya upang mapanatili ang kalinisan ng paligid, at kung paano pakinggan ang pulso ng lupa upang malaman kung ito'y nalulungkot, nagagalit o masaya. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagkatuto, lalo rin niyang nararamdaman ng banta. Minsan, habang siya ay nasa kagubatan upang mag-ipon ng halamang gamot, nakaramdam siya ng malamig na hangin. Hindi tulad ng kay Maria na mabango at magaan, kundi isa itong biglang dampi ng panlalamig na may kasamang anino. Tila may mga matang nakasilip mula sa likod ng mga punso at puno, mga matang walang liwanag, mga matang puno ng inggit at galit. Nang gabing iyon, humarap siya muli kay Maria. May mga mata sa gubat, anya. Hindi ko sila nakikita ng buo, pero nararamdaman ko ang kanilang presensya. Tumango si Maria, ang kanyang muka ay seryoso, malayo sa dating mahinhing ngiti. Sila ang mga nalugmok, mga dating nilalang ng liwanag na tinukso ng kasakiman. Nang sinubukan ng mga tao noon na angkinin ang ginto ng kabundukan, may ilang nilalang na pumanig sa kanila kapalit ng kapangyarihan, ngunit isinumpa sila ng kagubatan. Ngayoy anino na lang sila ng dati nilang anyo. Nakatali sila sa ilalim ng lupa, ngunit sa bawat pagbakbak ng lupa, sa bawat hukay ng tao, unti-unti silang nakakalaya. Paano ko sila mapipigilan? Tanong ni Elias. Hindi mo sila kayang labanan mag-isa, sagot ni Maria. Ngunit may mga nilalang sa kagubatan na tapat pa rin sa balanse ng kalikasan. Kailangan mo silang makilala, mapasama sa iyong hanay, at higit sa lahat, kailangan mong maniwala sa sarili mong lakas. Ang lakas ng isang pusong busilak, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa malasakit. Mula noon, iniwan ni Elias pansamantala ang kanyang sakahan tuwing gabi upang pasukin ang kagubatan. Pinuntahan niya ang mga batong may marka ng sinaunang engkanto, ang mga punso ng mga duwende, ang mga batis na sinasabing dinadaluyan ng tubig na nagpapagaling. Sa bawat lugar, nagiiwan siya ng alay, bigas, kakanin, at usok ng insenso mula sa sagingan. Sa unay walang lumilitaw, ngunit sa ikapitong gabi, habang siya'y nag-aalay sa ilalim ng punong balete, may biglang lumitaw na isang matandang duwende. Puti ang balbas, matulis ang ilong, at may suot na sombrerong gawa sa balat ng saging. Ako si Kapitan Mulo, anang duwende. Bakit mo ginugulo ang katahimikan ng kagubatan? Nagpakumbaba si Elias. Ako po'y humihingi ng tulong. May banta sa ating paligid. Gusto kong tulungan ang kalikasan bago pa ito tuluyang magapi. Tahimik si Kapitan Mulo. Tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa.
Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti ito ng bahagya. Hindi madaling makuha ang tiwala ng kagubatan, ngunit may mata ka ng isang tunay na tagapangalaga. Isusubok kita. At doon nagsimula ang unang pagsubok kay Elias, hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang tagapagligtas ng lupa, ng hangin, at ng mga lihim ng bundok na gustong sirain ng kasakiman. Sa gabing iyon, matapos ang pag-uusap nila ni Kapitan Mulo, dinala si Elias ng matandang duwende sa isang madilim at masukal na bahagi ng kagubatan na ni minsan ay hindi pa niya nararating kahit ilang ulit na niyang nilibot ang kabundukan. Dito mo haharapin ang unang pagsubok, sabi ni Kapitan Mulo habang nakasakay sa likod ng isang malaking alitaptap. Ito ang lihim na sapa, ang pinagkukunan ng lakas ng mga duwende sa kabundukan ng Makiling. Ang tubig dito ay hindi basta-basta. Ito'y may kapangyarihang gamutin ang sugat ng kalikasan. Ngunit sa ngayon, ito'y binabantayan ng isang nilalang na dati kaalyado ng kagubatan, ngayon ay naging bantay ng mga nalugmok. Napatingin si Elias sa sapa. Ang tubig ay tila kumikislap sa dilim, ngunit may malalim na ulap ng kadiliman na dumadaloy sa ilalim nito. Parang may gumagapang na anino sa ilalim ng tubig. Paano ko siya makikilala? Tanong ni Elias. Hindi mo siya kailangang hanapin, sagot ni Kapitan Mulo. Dahil siya mismo ang lalapit sa iyo. Pagkaalis ni Kapitan Mulo, tumayo si Elias sa gilid ng sapa. Tahimik ang buong kagubatan. Tanging huni ng tuko at malamig na ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Inalala niya ang itinuro ni Maria, ang panalangin sa hangin, ang dasal ng paglalantad. Bumulong siya. Sa ngalan ng lupa't ulap, sa tubig ng sapat apoy ng araw, ipakita sa akin ang totoo. Ilantad ang nagkukubli sa dilim. Pagdilat niya, ang tubig ng sapa ay nagsimulang kumulo. Lumitaw mula sa gitna nito ang isang nilalang, matangkad, payat at tila gawa sa pinagsama-samang ugat at putik. Ang kanyang matay pula at sa bibig ay may ngiting malamig na may halong pang-uuyam. Isa ka na namang utusang engkanto, bulong ng nilalang. Nandito ka upang agawin ang sapa? Itong lugar ay pag-aari na ngayon ng mga nilalang na matagal nang itinakwil. Nagpakilala si Elias ng buong galang. Hindi ako narito upang agawin ang anuman. Nais ko lamang na ibalik ang balanse. Ang tubig ng sapa ay dapat para sa lahat ng nilalang ng kagubatan, hindi para sa kasamaan. Natawa ang nilalang. Balanse? Ang balanse ay matagal nang nawala. Pinili ng tao ang kasakiman at pinili ng mga engkanto ang katahimikan. Kaya't kami, ang mga nalugmok, ang magpapatuloy sa pagkuha ng lahat. Biglang lumundag ang nilalang at sinugod si Elias. Mabilis, parang aninong lumilipad sa hangin. Ngunit sa kanyang kaliwang kamay, dinukot ni Elias ang dahon ng alagaw at pinagdikit ito sa kanyang anting-anting. Naglabas ito ng liwanag na puti at berde, sapat upang itulak ang nilalang pabalik. Sumambulat ang halakhak ng nilalang. May alam ka nga, pero sapat ba yon? Muling sumugod ang nilalang at sa pagkakataong ito'y nakalapit kay Elias. Nahulog ang binata sa gilid ng sapa. Ang tubig ay malamig at parang sumasakal. Sa ilalim, nakita niya ang ugat ng problema. Literal na ugat. May maitim na ugat na tila sumisipsip sa liwanag ng tubig at ito'y nakakabit sa likod ng nilalang. Naalala niya ang isa pang turo ni Maria. Kapag ang dilim ay nakakapit sa pinanggagalingan, ang dapat sirain ay ang ugat, hindi ang anino. Kaya sa kanyang huling lakas, binunot niya mula sa kanyang bag ang tinik ng salimbubog, isang halamang may matalas na sanga at ginagamit sa panghila ng masasamang enerhiya. Isinaksak niya ito sa pinagmumulan ng ugat sa ilalim ng tubig.
Pumutok ang liwanag. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Hindi pa ito ang katapusan. May mas malalakas pa sa akin. At sa isang iglap, ito'y naglaho, kasabay ng pagdalisay ng tubig sa sapa. Muling naging malinaw at ang halimuyak ng kagubatan ay bumalik sa paligid. Lumutang si Elias sa tubig, pagod at hingal, ngunit buhay. Lumapit muli si Kapitan Mulo at sa kanyang ngiti ay may paggalang. Naipasa mo ang unang pagsubok, Elias. Ipinakita mong hindi lakas ang mahalaga sa pakikipaglaban sa dilim, kundi karunungan at malasakit. Sa gabing iyon, bumalik si Elias sa kanyang kubo. Ngunit ang puso niya ay hindi na katulad ng dati. Alam niyang isa na siyang tunay na tagapangalaga ng kalikasan. At sa harap pa lamang siya ng mas malalaking hamon. Lumipas ang ilang araw mula nang matagumpay na lampasan ni Elias ang unang pagsubok sa lihim na sapa. Sa mga araw na iyon, unti-unting kumalat sa mundo ng engkanto ang balita tungkol sa isang binatang tao na nakatanggap ng basbas ni Maria Makiling at pumasa sa pagsubok ng kagubatan. Ang mga diwata sa itaas ng mga punong-punong kahoy, ang mga nuno sa punso, maging ang mga alitaptap na bantay ng ilog ay nagsimulang kumilala sa kanyang presensya. Hindi na siya basta bisita, isa na siyang tagapangalaga. Ngunit habang lumalalim ang kanyang koneksyon sa kagubatan, nararamdaman din ni Elias ang pagdilim ng paligid. Parang may bumabalot na usok sa diwa ng mga hayop at kahit ang hangin sa kanyang sakahan ay tila may dala ng panlalamig. Hanggang sa isang gabi, muling nagpakita si Maria Makiling, tila abala at nagmamadali. Elias, Anya, kailangan kitang samahan sa itaas ng bundok, Makiling. May isang matandang puno roon, ang gintong puno ng balanse. Kapag ito'y nanghina, babagsak ang ugnayan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. At ngayon, may banta na sa ugat nito. Hindi na nagtanong pa si Elias. Sumama siya kay Maria at sa kanilang paglalakad sa kadiliman ng kagubatan, naglalakbay sila ng hindi natatapakan ng mga damo. Sa isang kisap mata, narating nila ang itaas ng bundok, isang lugar na wala sa kahit anong mapa, nakatago sa ulap at lihim ng daan-daang taon. Doon sa gitna ng luntiang kapatagan, tumayo ang isang dambuhalang puno. Ang katawan nito ay kulay ginto, at ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit may kakaiba. Ang ilan sa mga sanga nito ay tila natutuyo, at ang lupa sa paligid ay namamatay. Bakit ito nangyayari? Tanong ni Elias, palingalinga sa paligid. May lumitaw na 3 diwata mula sa sinag ng buwan. Ang kanilang mga muka ay may lungkot at ang tinig nila ay tila huni ng hangin sa dapit hapon. May mga tao sa paanan ng bundok, anang isa. Nagsimula na silang maghukay. Nagdadala sila ng mga makina, nagsusunog ng mga bahagi ng gubat upang linisin ang daan. At sa bawat pag-ungkat nila sa lupa, ang ugat ng gintong puno ay nasasaktan. Kami walang kakayahang pigilan sila, dagdag ng isa. Batas ng balanse, hindi kami maaaring manakit ng tao. Ngunit ikaw, Elias, ikaw ay mula sa kanila. Ikaw ang may kakayahang baguhin ang kanilang isip o pigilan ang kanilang kasakiman. Napatingin si Elias sa gintong puno. Nakita niya ang isang bahaging nahahati na. May bitak na sa balat nito at ang liwanag ay unti-unting lumalabo. Kung tuluyan itong mamatay, paliwanag ni Maria, ang mga nilugmok ay makalalaya mula sa ilalim ng lupa. Ang mga engkanto ay mawawalan ng lakas at higit sa lahat, ang mga pananim sa kabundukan ay hindi natutubo gaya ng dati. Napabuntong hininga si Elias. Ano ang dapat kong gawin? Bumaba ka sa bayan. Makipag-usap ka sa mga taong may hawak ng proyekto. Huwag ka lamang umasa sa dahas o galit. Gamitin mo ang karunungang ibinigay sa iyo. Ngunit mag-ingat. Hindi lahat ng tao ay bukas ang isipan. At hindi lahat ng kasamaan
ay halatang kasamaan. Kinabukasan, suot ang simpleng damit pananim at ang kanyang anting-anting na nakatago sa loob ng kamiseta, nagtungo si Elias sa bayan. Doon niya nakita ang kanyang tinutukoy na problema. Isang malaking proyektong minahan. May bakod, may bantay, at may mga dumaraang truck na may lulang lupa at bato. Sa gilid ng opisina ng proyekto, nakilala niya si Rodrigo Velarde, isang mayaman, maangas at mapang-aping inhinyero na siyang namumuno sa paghuhukay. "Magandang araw po, Gino," bati ni Elias. "Ako po ay taga-bundok at nais ko lamang sana." Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, pinutol siya ng matigas na tinig ng lalaki. "Kung tungkol yan sa mga kwento ng diwata o anting-anting, tigilan mo ako. Walang ginto sa alamat. At kung gusto mong hindi ka masaktan, layuan mo ang proyekto namin. May permiso kami mula sa gobyerno." Hindi sumagot si Elias. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng kumulo ang damdamin. Sa kanyang mata, nakita niyang ang anino ni Rodrigo ay mas mahaba kaysa sa natural na dapat. Isang palatandaan na siya ay maaaring may koneksyon sa mga nalugmok. "Hindi ako susuko," mahinang wika ni Elias sa sarili. Sa gabing iyon, bumalik siya sa bundok makiling, mas determinado kaysa kailanman. Lumuhod siya sa paanan ng gintong puno at nanalangin. "Kung ang laban ay sa puso at diwa, itutuloy ko ito. Ngunit kung kailangan kong lumaban sa dilim, ihanda ninyo ako." At mula sa lilim ng punong ginto, isang liwanag ang bumalot sa kanya. Isang bagong kapangyarihan ang ibinigay sa kanya ng kalikasan. Ang kakayahang tawagin ang apat na elemento sa oras ng matinding pangangailangan. Mula rito, nagsimula ang tunay na tunggalian ni Elias. Isang magsasakang may puso, ngunit ngayoy tagapagdala ng liwanag sa gitna ng kasakiman at kadiliman. Mula nang maipasa ni Elias ang unang pagsubok at matanggap ang basbas ng apat na elemento, nagsimula na ang seryosong paghahanda sa nalalapit na pagbangga ng liwanag at dilim. Hindi na lamang ito tungkol sa lupa o punong kahoy. Ito'y laban para sa hinaharap ng bundok at ng mga nilalang na naninirahan dito. Sa katahimikan ng gabi, habang ang mga tao sa bayan ay natutulog, isang tipunan ang naganap sa ilalim ng gintong puno. Ang unang pulong ng mga tagapangalaga ng kagubatan sa loob ng isang siglo. Naroon si Maria Makiling, ang diwata ng bundok, kasama ang 3 diwata ng buwan. Dumalo rin sina Kapitan Mulo, ang duwending matanda, at ilang matandang engkanto mula sa ilalim ng ilog. Kasama nila si Elias na ngayoy nakasuot ng telang gawa sa pinagtagpi-tagping hibla ng dahon at sinulid ng ulap, isang tanda ng pagkilala sa kanya bilang tagapamagitan ng 2 mundo. Nagsalita si Maria. "Nararapat na tayong magkaisa. Ang tao'y walang kabusugan sa yaman at si Rodrigo Velarde ay hindi isang ordinaryong ininyero. Siya ay may lihim na ugnayan sa mga nilugmok. Hindi lamang niya nais ang ginto. Nais niyang sirain ang balanse upang siya'y makakuha ng kapangyarihang hindi para sa mga mortal." Nagsalita naman si Kapitan Mulo. "Marami sa amin ang takot. Hindi namin kaya ang mga makina ng tao. Ngunit kung si Elias ay magagabayan at susuportahan ng bawat nilalang ng kagubatan, maaari pa nating pigilan ang sakuna." Sumagot si Elias. "Hindi sapat ang kapangyarihan ko. Kailangan kong makumbinsi ang mga tao mismo, lalo na ang mga taga-baryo na hindi alam ang nangyayari. Kapag sila'y bumalikat sa akin, kapag sila'y naniwala, baka mapigilan natin si Rodrigo." Tumango si Maria. "Kung gayon, Elias, ito ang ikalawang pagsubok mo, ang paglalakbay sa pagitan ng tao at engkanto. Dapat mong hanapin ang 4 na bantay sa paligid ng bundok, mga nilalang na may basbas ng mga sinaunang elemento. Kapag sila'y nanumpa ng katapatan sa gintong puno,
magkakaroon tayo ng pananggalang. Unang bantay, ang alitaptap ng silangan. Kinabukasan, sa pagputok ng araw, nagtungo si Elias sa silangang bahagi ng bundok. Doon ay naroroon ang Luntiang Gubat, isang lugar na bihirang marating kahit ng mga engkanto dahil ito'y madalas takpan ng makapal na hamog. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang alitaptap na sinlaki ng agila, si Sinauna, ang tagapagbantay ng liwanag ng silangan. Elias, anang boses nito. Hindi ako madaling kumbinsihin. Ilan na ba sa inyo ang nangakong pangangalagaan ang kagubatan, ngunit bigla na lamang nawawala kapag dumating ang kasakiman? Napayukod si Elias. Tama ka, ngunit ako'y hindi dumating bilang tagapagligtas. Ako'y dumating bilang isang anak ng lupa, isang anak ng palayan na may pananagutan sa aking pinanggalingan. Tahimik si Sinauna. Pagkatapos ay lumipad ito sa ulap at naglabas ng liwanag na sumambulat sa buong kagubatan. Kung gayon, sa pangalan ng liwanag ng silangan, tinatanggap ko ang panawagan mo. Ikalawang bantay, ang tagapangalaga ng tubig sa timog. Sumunod na pinuntahan ni Elias ang timog, kung saan matatagpuan ang talon ng layag na luha, isang lihim na lugar na sinasabing tinitirhan ng isang diwata ng tubig, si Kalinsay, ang tagabantay ng agos. Sa kanyang paglapit, ang tubig ay tila nanahimik, ngunit sa gitna ng talon, lumitaw ang isang babaeng gawa sa malinaw na likido, nakasuot ng damit na animoy agos mismo ng tubig. Bakit mo ako tinatawag? Tanong ni Kalinsay. Hindi ba't ang mga tao ay palaging inuubos ang ilog, ginagawang latian at pinapatay ang mga isdang aking inalagaan? Umupo si Elias sa gilid ng batuhan at bumulong. Ang tubig ay hindi dapat gawing alipin. Isa itong biyaya, at kung ako'y iyong susubukan, handa akong lumangoy sa agos ng iyong lungkot. Tila natuwa si Kalinsay. Napakabihira ng taong marunong makinig sa tinig ng tubig. Sabay taas ng kanyang kamay, at mula sa talon ay bumalot ang asul na liwanag kay Elias. Sa pangalan ng tubig ng timog, ako'y panig sa inyo. Habang bumabalik si Elias sa paanan ng bundok, nararamdaman niyang tumitibay ang kanyang koneksyon sa kalikasan. 2 na sa 4 ang kanyang nakumbinsi. Ngunit alam niyang mas mahirap ang huli dahil ang kanluran ay tahanan ng apoy at ang hilag ay tirahan ng hangin na matagal nang walang pakialam sa mundo ng tao. Sa kabilang dako sa bayan, si Rodrigo Velarde ay abala sa paghahanda. Nakangiti siyang nakatanaw sa bundok mula sa kanyang opisina. Hindi na sila makakakilos. Bulong niya sa kanyang sarili habang hawak ang isang itim na batong may pulang apoy sa loob. Kapag bumagsak ang ugat ng gintong puno, akin ang kapangyarihan, at ang bundok ay luluhod sa akin. Matapos mapasang-ayon si Sinauna, ang alitaptap ng silangan, at si Kalinsay, ang diwata ng tubig sa timog, mas lalong naging matatag ang loob ni Elias. Ngunit, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. 2 pa sa 4 na bantay ang kailangang mahikayat. Ang tagapangalaga ng apoy sa kanluran at ang tagabantay ng hangin sa hilaga. At ang huling 2 ito ang pinakamatigas, pinakamatanda at pinakabihirang makausap sapagkat matagal na silang lumayo sa pakikialam sa mga gawain ng tao. 3 bantay, ang tagapangalaga ng apoy sa kanluran. Pumunta si Elias sa kanlurang bahagi ng bundok, sa isang lugar na tinatawag ng matatanda bilang putok ng lupa, isang dating lugar ng bulkan na matagal nang nanahimik. Ayon sa mga engkanto, dito matatagpuan si Aldur, ang tagapangalaga ng apoy, isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit may balat na parang lava at mata na naglalagablab. Habang nilalakad ni Elias ang daan papunta sa bunganga ng lumang bulkan,
Naramdaman niya ang init na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Sa kanyang hakbang, tila may mga apoy na sumusulpot sa gilid ng kanyang landas, ngunit hindi siya nasusunog. Hinawakan niya ang kanyang anting-anting at lumuhod sa harap ng nag-aalab na bato. Maya-maya ay lumitaw si Aldur. May dalang sandata na yari sa pulang bakal at ang tinig nito ay tila pagsabog ng alon ng bulkan. "Bakit mo ako ginising, anak ng tao?" tanong ni Aldur, tila nasusuklam. "Alam mo ba kung ilang daang taon akong tumahimik matapos gamitin ng tao ang apoy sa digmaan? Sa bawat sunog na nilikha nila, sa bawat punot bundok na tinupok nila, pinatay nila ang apoy sa aking loob." Huminga ng malalim si Elias. "Hindi ako narito upang gamitin ang iyong apoy para sa kapangyarihan. Nais ko lamang itong gamitin bilang liwanag laban sa dilim. At kung ako man ay susunugin ng iyong galit, handa akong tanggapin basta't malaman mong hindi lahat ng tao ay sakim." Tahimik si Aldur. Sa kanyang titig, tila sinusuri niya ang puso ni Elias. "Karamihan sa inyo sinasamba lamang ang apoy kapag malamig, ngunit ikaw, kahit nasusunog na ang hangin sa paligid mo, nananatiling matatag." Umangat ang kanyang kamay at mula sa lupa ay lumitaw ang pulang apoy na hindi mainit, kundi tila nagbibigay ng tapang. "Sa pangalan ng apoy ng kanluran, tinatanggap ko ang iyong layunin. Ika-4 na bantay, ang tagabantay ng hangin sa Hilaga. Ang huling paglalakbay ay sa Hilaga, sa mataas na bahagi ng bundok kung saan hindi abot ng karaniwang nilalang. Kailangan ni Elias akyatin ang bungad ng ulap, isang matarik na bangin na palaging tinatakpan ng ulap at hangin. Dito naninirahan ang tagabantay ng hangin, si Nalaya, isang nilalang na walang tiyak na anyo. Minsan siya ay ibon, minsan ay hangin lamang, minsan ay isang matandang babae na ang buhok ay tila ulap." Sa gitna ng katahimikan, sumigaw si Elias sa tuktok ng bangin habang hinahampas siya ng malalakas na ihip ng hangin. "Nalaya, ako'y humihingi ng iyong tulong para sa kalikasan, para sa balanse ng mundo. Pakinggan mo ako." Mula sa ulap, lumitaw ang isang liwanag at bumaba si Nalaya sa anyong babae na kasuot ng damit na gawa sa hamog at ambot. "Napakatagal na mula nang huli kong narinig ang panalangin ng tao," sabi ni Nalaya. "Karaniwan, ang hangin ay ginagamit upang dalhin ang lason ng lungsod, ang usok ng mga pabrika at ang init ng digmaan. Bakit kita paniniwalaan?" Umupo si Elias sa batong matalim. Hinayaan ang hangin na hagupitin siya. "Dahil ako'y hindi sumasamba sa lakas ng hangin, kundi sa kanyang pagyakap. Dahil ang bawat hangin ay may kwento at nais kong maging tagapagsalaysay nito, hindi ang sumupil dito." Napangiti si Nalaya. "May puso kang marunong makinig, Elias." At sa isang iglap, bumalot sa kanya ang malamig na hangin at naramdaman niyang ang kanyang hininga ay tila naging isa sa ihip ng kalikasan. "Sa pangalan ng hangin ng Hilaga, ibinibigay ko ang huling basbas, ang pagsasanib ng 4 na elemento." Nang makabalik si Elias sa ilalim ng gintong puno, sinalubong siya ni Maria Makiling at ng iba pang nilalang ng kagubatan. Ang gintong puno, bagamat may mga bitak pa rin, ay unti-unting nagkakaroon ng liwanag. Sa bawat basbas ng 4 na bantay, may isang ugat na muling lumalalim sa lupa, humihigop ng lakas at liwanag. Ngunit sa gabiring iyon, isang malakas na lindol ang yumanig sa bundok. "Dumating na sila," bulong ni Maria. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, si Rodrigo Velarde, kasama ang kanyang mga manggagawang may itim na bandana, ay nagbukas ng isang lagusan sa ilalim ng bundok. Mula rito'y lumitaw ang mga anino, ang mga nalugmok, mga dating engkanto na isinumpa, ngayon ay mga nilalang na binubuo ng usok, anino at pagkasuklam. "Magsimula na ang pagbagsak ng balanse," sabi ni Rodrigo,
habang hawak ang pulang batong pinaghugutan ng dilim. Sa itaas ng bundok, tumayo si Elias sa harap ng gintong puno. Sa kanyang harapan ay ang kagubatan, sa likuran ay ang liwanag ng 4 na elemento, at sa kanyang puso, ang panata ng isang magsasakang hindi lamang tagatanim ng palay, kundi tagatanim ng pag-asa. Ang gabi ng sagupaan ay dumating na. Sa paanan ng bundok, ang mga aninong tinawag na nalugmok ay nagsimulang gumapang paitaas, nilalamon ang bawat punso, halaman at hayop na nadaanan. Ang lupa ay umuuga, ang hangin ay nagiging usok, at ang tubig sa sapa ay kumukulo sa galit. Sa gitna ng kagubatan, si Rodrigo Velarde ngayoy hindi na mukhang tao, kundi parang isang nilalang na kalahating tao, kalahating nilikha ng kadiliman, ay nakangiti habang hawak ang itim na bato ng lagim, isang sinaunang bagay na naglalaman ng kapangyarihan ng mga nilukmok. "Tingnan niyo ang kabundukan," sigaw ni Rodrigo sa kanyang mga tauhan. Ito ang araw ng bagong panahon. Kapag bumagsak ang gintong puno, lahat ng nilalang, engkanto o tao ay luluhod sa akin. Ngunit sa tuktok ng bundok, nakatindig si Elias. Ngayon ay nababalutan ng liwanag ng 4 na elemento. Sa kanyang paligid ay naroroon sina Maria Makiling, Kapitan Mulo, sinauna ang alitaptap ng silangan, Kalinsay ng Timog, Aldur ng Kanluran, at Nalaya ng Hilaga. Sa kanyang katawan ay may mga marka ng lupa, tubig, apoy at hangin, isang palatandaan ng pagkakaisa sa kalikasan. "Hindi mo kami kayang bilugin sa kasinungalingan, Rodrigo," sigaw ni Elias. "Ang bundok ay hindi ari-arian. Ito'y buhay, may damdamin at may dangal." Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong kagubatan. Ang gintong puno ay biglang lumiwanag, ngunit agad itong sinundan ng isang malakas na alon ng kadiliman mula sa paanan. Ang mga nilugmok ay nagsimulang umakyat, sinisira ang mga punong kahoy, at sinusubukang higupin ang liwanag ng engkanto. Ang unang lumaban ay ang mga alitaptap ng silangan na pinamumunuan ni Sinauna. Sa kanilang liwanag, unti-unting natunaw ang mga aninong sumalakay mula sa silangan. Sa timog, pinakawalan ni Kalinsay ang agos ng sapa na naging dambuhalang alon, tinangay ang mga nilalang ng kadiliman. Si Aldur naman, mula sa kanluran, ay lumilikha ng apoy sa hangin na bumabalot sa paligid ni Elias, nagsisilbing panangga. Sa Hilaga, si Nalaya ay pinakawalan ng bagyong ulap na pumipigil sa pag-abante ng mga tauhan ni Rodrigo. Ngunit hindi natitinag si Rodrigo. Inilapit niya sa lupa ang kanyang itim na bato at biglang lumitaw mula sa kailaliman ng pinakamalakas na nilukmok, si Laksar, isang dambuhalang aninong may 3 ulo, 6 na kamay at isang pusong kinulayan ng dugot ginto. "Elias!" sigaw ni Rodrigo. "Tingnan natin kung gaano kakatatag sa harap ng tunay na kadiliman." Humawak si Elias sa kanyang anting-anting. "Sa ngalan ng lupa, tubig, apoy at hangin, sa dangal ng mga ninuno at ng kalikasan, lumaban tayo." Nagsimula ang pinakamatinding labanan. Si Elias, gamit ang 4 na elemento, ay nakipagbakbakan kay Laksar. Sa bawat hampas ni Laksar, pinangangalagaan si Elias ng hangin ni Nalaya. Sa bawat sunog na ibinuga nito, pinapatay ito ng tubig ni Kalinsay. Sa bawat pagsira ng lupa, pinapatatag ito ni Aldur gamit ang apoy. At sa bawat aninong sumusubok sumiksik sa kanyang isipan, pinapalayas ito ng liwanag ni Sinauna. Ngunit si Rodrigo ay hindi nagpapatalo. Ginamit niya ang itim na bato upang saluhin ang lakas ng gintong puno. Unti-unting namamatay ang liwanag ng punong kahoy. Nagsimula ng mangitim ang mga sanga nito at lumamlam ang liwanag sa mga dahon. "Nasa huli ka ng hininga, Elias," sigaw niya. Ngunit lumapit si Elias sa gintong puno at sa huling pagkakataon, pinikit niya ang mga mata
at ipinagdasal ang lahat ng nilalang, mabuti man o masama. Ako'y isang tao, oo, pero ako'y nilikha rin ng lupa, binuhay ng tubig, pinatatag ng apoy at hiningahan ng hangin. Kung ito na ang huli kong araw, hayaan ninyong maging ugat ako ng bagong pag-asa. At sa isang iglap, inalay ni Elias ang kanyang anting-anting. Isinusubsob ito sa pinakaugat ng gintong puno. Sumambulat ang napakaliwanag na liwanag. Tumigil ang hangin. Natahimik ang kagubatan. Ang mga nilugmok ay tila natunaw. Si Laksar ay bumalik sa anyo ng usok at ang itim na bato ni Rodrigo ay nabiyak at durog. Si Rodrigo, ngayon ay payat at matanda na ang anyo, ay napaluhod sa lupa. Hindi. Paano mo nagawa ito? Bulong niya. Lumapit si Maria Makiling. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa bato o anino, kundi sa pusong marunong mag-alay, hindi lamang ng lakas, kundi ng sarili. Ilang araw makalipas ang digmaan, muling nanumbalik ang sigla ng bundok. Ang gintong puno ay muli nang yumabong at ang mga nilalang ng kagubatan ay nagsipagbalikan. Si Elias, bagamat pagod at sugatan, ay nabuhay. Subalit nagbago siya. Ang kanyang katawan ay tila naging bahagi na ng bundok. Ang kanyang balat ay may bakas ng dahon at ang kanyang tinig ay may lalim ng batis. Nagdesisyong manirahan si Elias sa loob ng kagubatan sa piling ni Maria at ng mga engkanto. Ginawa siyang bantay ng balanse, hindi hari, hindi Diyos, kundi tagapamagitan sa pagitan ng tao at kalikasan. Ang mga tao sa bayan, matapos ang pagkalat ng balita tungkol sa kababalaghan sa bundok, ay nagsimulang igalang muli ang kagubatan. Wala nang humukay, wala nang nagsunog. At ang mga matanda, sa bawat gabi, ay nagsimulang muling ikwento ang alamat ng binatang magsasaka at ang engkanto sa Maria Makiling. Isang kwentong hindi lang aalamat, kundi buhay na paalala ng pakikipaglaban para sa kalikasan, sa dangal ng lupa at sa pag-ibig sa ating pinagmulan. Wakas.